Amen. Good morning, everyone. Pakingitian nyo nga muna inyong katabi. Ayan. Ngitian nyo ng pagkaganda-ganda. Mabuti ang Panginoon. Nasa kalahating bahagi na tayo ng 2026. Ang bilis, ano? Naamoy nyo ba mang Pasko? Pasko na. Parang a few days ago, meron ako sinabihan, grabe Pasko na. Kasi in the next few weeks, magugulat kayo sa bilis ng panahon. Parang makikita nyo na namang sumisilip-silip dyan si Jose Marichan. Ano? Sige po, manalangin po tayo. Lord Jesus, we'd like to come before you today and ask, Lord, that you empty our hearts, that you will empty our minds, Lord God, that it will be filled anew. If there are things, Lord, in our minds, Lord, in our hearts that are not in alignment with your word, we pray that you will just take them out, that you will crush it, Lord Jesus, and we pray for the move of the Holy Spirit, that you will speak to us, Lord. Only your voice, Lord, will be heard today. You be lifted up, Lord God. In Jesus' name, amen and amen and amen. You know, just a few nights ago, we went to Makati at yung isa po natin pastoral team sa Cornerstone, Melbourne, her father passed away. And we did a small funeral service doon po para sa kanyang tatay. And I remember every time we do funeral services, isa po ito sa palagi nating tinatanong, palagi nating sinasabi sa mga makakarinig ng mensahe na kung meron gustong itanong na para sa bawat isa sa atin, kung ngayong gabi halimbawa bumalik si Jesus o merong pagkakataon na ikaw ay mawalan na ng buhay at ikay haharap sa Kanya, lalo't lalo na kapag hindi lang yung nabawian ka na ng buhay, kundi ngayong gabi halimbawa, maririnig nyo na ang tunog ng trompeta, yung palagi nating sinasabi. Kung ngayong gabi darating na ang Panginoon at maririnig nyo yung sinasabing mensahe na, Behold, the bridegroom has come. Ano ang inyong mararamdaman? When we go to funeral services, we ask people, pag ikay babawian na ng buhay ngayon, kung mamamatay ka na bukas, ba't di pa ngayon? Hindi yun ang tanong natin. Ang tanong natin, kung mamamatay ka na, at haharap ka sa Panginoon, sigurado ka ba na ikaw ay pupunta sa langit o sa impyerno? Pero ang isang magandang tanong din, kapag maririnig mo na ang trompeta, pagbabalik na ang Panginoon, would you be excited o ikay kakabahan? Magandang itanong ito sa ating mga sarili ngayon. Why don't you just pause for a few seconds and ask this question to yourself? And would like to acknowledge ang pagdating ng anak ng mayor, ang aking classmate, Pastor Red, from Canada and his family. Amen. Sige po, balikan po ninyo yung tanong na yan. Ano ang mararamdaman mo? Excited ka ba kung ngayong gabi dadating na si Jesus? O medyo kinakabahan ka? O baka ang iba sa atin ang sasabihin, Lord, pwede bang bukas na lang kasi may aayusin pa ako sa buhay ko? May ganun kaya tayong tanong? Kasi minsan ang tanong natin sa sarili natin, ano kaya ang biggest regret mo sa buhay? You know, one way or the other, meron tayong mga regrets. And some of us would say, ang regret natin, sana mas matagal kong nakasama ang pamilya ko. Sana hindi puro trabaho ang aking ginawa. Baka kasi naubos yung oras, naubos ang panahon, naubos ang kalakasan sa pagtatrabaho. O maaaring ang regret natin, sana hindi ako madalas nakipag-away. Sana hindi ako post ng mga parinig ko sa Facebook o sa kung saang social media. Sana hindi ako masyadong naging materialistic. Sana mas naging kontento na lang ako sa buhay. Lahat tayo magkakaroon ng mga regrets. Pero may isang regret na sana hindi natin maramdaman. Isang regret na hindi natin pwedeng dalhin sa eternity. Alam niyo yung regret o yung pagsisisihan? Sana hindi natin pagsisihan na hindi natin sineryoso ang pagsunod sa Panginoon. Sana hindi natin pagsisihan yon. Dahil pag nagsara na ang pinto, wala nang second chance. Alam niyo po, habang ginagawa ko po itong mensaheng ito, hindi ko maiwasang tingnan yung nangyayari sa mundo. Kasi just as I have announced last week, some of us are clueless. Hindi pa rin po tapos ang labanan. Hindi pa rin tapos ang gera.
In fact, just this morning, I saw in the news na ang ginawa ngayon ng China ay in-stop ang export ng helium. And the helium is very much needed para sa pagpapalamig ng mga microchips na ginagawa sa buong mundo. And so it will affect, everything around us. Hindi ito normal na panahon. Habang ang technology ay mabilis na umuusad, parang mas mabilis ding lumalamig ang puso ng mga tao. Tama ang sinabi ni Jesus. Sabi niya, because of the increase of wickedness, the love of the most will grow cold. Manlalamig ang puso ng mga tao. So Jesus said, in the last days, we need to watch, we need to keep watch, we need to be ready, we need to keep your lamps burning. At hindi enough na nakapormang sundalo tayo gaya ng napag-usapan natin noong nakaraang linggo. Hindi puro Japorms. Kundi ready ba tayong lumaban? Maraming Kristiyano ngayon mukhang Christian. Ang galing namang magsabi ng God bless. Lagi namang bukang bibig, amen. Ang bukang bibig, hallelujah. May Bible app din. Meron din kayong Christian playlist sa Spotify ninyo. Meron nga kayong yung YouVersion streak dahil lagi kayong nagbabasa ng YouVersion. Pero ang tanong, battle ready ba tayo? Pag dumating ang temptation, ready ba tayo? Pag dumating ang persecution, handa ba tayo sa pakikipaglaban? Pag bumalik si Jesus, yun ang tanong, handa ka ba? Tanong mo sa katabi mo, handa ka na ba? Kasi yung iba, pinaghahandaan nyo yung pagpatak ng 12:00 dahil doon sa Shopee sale. You see, prepared tayo sa temporary, pero hindi tayo very much prepared for the eternal. I'd like to read this passage, and it's quite long. Bear with me. In Matthew chapter 25, verses 1 to 13, it says there, ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal, bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila, hangal, at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, aandap-andap ng aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tugon niya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Merong 10 dalaga, ang 5 ay matatalino, ang 5 ay mga hangal. Kaya ang title po ng mensahe ko ngayon, Matalino Yarn. Kasi gusto nating itanong sa bawat isa, matalino yarn be? Matalino ba tayo? You see, ang talatang binasa natin, hindi lang ito tungkol sa kasal. Tungkol ito sa paghanda. At tungkol ito sa pagiging handa sa pagbabalik ng hari. You see, sa panahon ni Jesus, may 3 bahagi ang Jewish wedding. Kasi dito nirelate ito sa kasal eh. There are 3 parts in the Jewish wedding. The first part is inaayos ng mga magulang ang kasal. Ang mga magulang ang nagpe-pair. Hindi uso noon, yung uso ngayon na swipe right. Okay? Mga nakaka-relate na mga swipe right. Hindi rin uso noon yung scene zone, yung ghosting, hindi uso yung status na it's complicated. Simple lang ang mga relasyon noon, ang mga magulang ang nag-aayos. And surprisingly, marami ang nagtatagal sa mga relasyon noon. Kaya hindi lang love ang kailangan. Kailangan din ng magulang, partisipasyon ng mga magulang sa pagpili. Amen?
Kaya wag ninyong masyadong inaaway yung magulang nyo. Pag sabi ng magulang mo, anak, hindi ko type yun. Magbubulot yun. Hindi kita pinag-aral sa magandang eskwelahan para lang mapunta sa maglulupa at sa magbubulate. O, hindi naman dahil dinidegrade mo yung iba, no? Pero ngayon, tayo na ang pumipili, ang dami pa rin lalong naghihiwalay. Kaya kailangan din ng participation, ng blessing ng magulang, at definitely kailangan si Lord. And then after the arrangement comes the second part, yun yung tinatawag na betrothal, and then the third part is the wedding. But let's go to the betrothal. Yung betrothal, yun yung tinatawag na engagement. Okay? Pero hindi ito katulad ng engagement ngayon because during their time, pag betrothed ka, you are already legally married. Pero hindi pa consummated yung inyong marriage. That's what happened to Joseph and Mary. They were betrothed. So pinagpapalagay ng kanilang society that they are already legally married. That's why when Mary got pregnant by the Holy Spirit, ang gusto ni Joseph was to divorce her. Sumulat ng divorce paper. Betrothed pa lang sila. Kasi nga, they were already legally married during that time, pero hindi pa sila nagsasama. Hindi pa nila kino-consummate ang marriage, pero committed na sila sa isa't isa. And after the engagement, after the betrothal, what happens is bumabalik yung lalaki doon sa bahay ng kanyang mga magulang. What does he do? Magtatrabaho siya. Magtatrabaho siya at maghahanda siya ng tahanan. I-prepare niya yung bahay na kanilang pagsasamahan. Bago nila i-consummate, bago sila magsama, the groom will prepare everything at paghanda na ang bahay, babalikan na niya ang bride. Mga lalaki, naghanda na ba kayo ng bahay? Bago kayo manligaw, nanggigigil ako sa inyo. Chat kayo ng chat, wala pa nga kayong pambili ng sarili nyong kape, hinihingi nyo pa sa magulang nyo. Tapos magyayaya kayo ng date. At alam niyong nakakamangha dito, hindi alam ng bride kung anong eksaktong araw o oras babalik yung groom. Kasi nagtatrabaho pa nga siyang mabuti. Inaayos niya pa yung bahay. Pwede itong gabi, pwedeng madaling araw, pwede itong midnight. Kaya ang bride at ang bridesmaids laging naghihintay. Lagi silang handa, lagi silang may ilaw, lagi silang alerto. Hindi nila pwedeng sabihin, mukhang matatagalan pa naman, matulog muna tayo ng mahimbing. Matatagalan pa naman yung groom mo, party-party muna tayo. You meet somebody else. Let's go and explore. Hindi nila sinasabi yun dahil anumang oras darating ang bridegroom. Di ba parang eksaktong larawan nito ng buhay natin bilang mananampalataya? Si Jesus, dumating siya sa unang pagkakataon noon upang tubusin tayo sa ating pagkakasala. And then what happens next? Ngayon, parang tayo ang nasa panahon ng betrothal. Because Jesus in His Word said, I will go and prepare a place for you. Yun ang ginawa ng Panginoon. Nauna siya doon, bumalik siya sa kanyang tatay sa langit at inihahanda niya ang mga bahay natin doon. Sabi niya, I will prepare a room and a house for you. Hindi natin alam ang eksaktong oras, ang eksaktong araw ng pagbabalik, pero isang bagay ang sigurado, babalik si Lord. Amen? Hindi ito baka o sana o posible, hindi siya parang conspiracy theory. Hindi ito parang pag-iisip lang na posibleng bumalik ang Panginoon. Promise ito ni Lord. Ang promise niya, babalik siya. At ang tanong, kailan siya babalik? Pero baka mas magandang hindi tanong na kailan siya babalik. Dapat, ang mas magandang tanong sa atin, pag bumalik siya, handa ka ba? At dito tayo dadalhin nung parable nung 10 virgins o 10 dalaga. Nakakagulat dahil sa unang tingin, pare-pareho silang mukhang handa. Amen? Lahat sila, kung tutuusin, bridesmaids. In short, lahat sila nakakakilala doon sa bride, kilala rin nila yung groom. Pare-pareho silang mukhang handa, pare-pareho silang may lampara, pare-pareho silang kabilang doon sa ating entourage o sa bridal party. And then all of them are waiting.
Pero pagdating ng bridegroom, lumabas na may 5 matatalino at may 5 mangmang. May 5 tunay na handa at may 5 hindi. And we can learn various truths from this parable. Let me share this with you. The first one is that in this parable, we will learn that there is a battle between appearance and preparation. Merong malaking pakikibaka doon sa ano lang ang itsura mo, kung mukha ka bang handa o doon sa tunay na paghahanda. Because in the kingdom of God, looking ready is not the same as being ready. Magkaiba po ito. Sa parable na ito, may isang bagay na gusto kong mapansin ninyo. Hindi sinabi ni Jesus na 5 mabuti at 5 masasama. No. Hindi rin sinabi ni Jesus, may 5 relihiyoso at may 5 makasalanan. Hindi ganun ang ginawa niyang description. Ang sabi niya, 5 matatalino, 5 mangmang. 5 matatalino, 5 hangal. Bakit? Dahil ang usapin dito, hindi lang kung sino ang mukhang Kristiyano. Ang usapin dito, sino ang tunay na handa. Marami sa atin mukhang okay. Pero ang tunay na kalagayan ng puso, Diyos lang ang nakakakita. Diyos lang ang may alam what's inside your heart. Ang sabi ng Panginoon kay Samuel in 1 Samuel chapter 16 verse 7, people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Tinitingnan natin sino rito ang mga mukhang parang, oy, ang talino niya, oh. Kaya yung iba, sinasabihan ko, ang ganda mo, ang ganda ng packaging mo, ang talino mo, tingnan, huwag kang magsasalita. Pag kumibo ka, lalabas, malalaman. Meron akong sinabihan ng ganyan dati, talagang ang ganda. Ngingiti ka lang, doon ka sa usher. Ngingiti ka lang, huwag kang magsasalita. Dahil nung nagsalita, sabi ng foreigner sa kanya, I don't understand you. Anong paliwanag niya? Hindi ko maintindihan. Ang sabi niya, I don't understand you too, it's atay. Hindi tayo nagkakaintindihan. Kasi marami sa atin mukhang spiritual, pero spiritually empty pala. Pwede kang nasa church, pero malayo ang puso mo sa Diyos. Pwede kang active sa ministry, pero wala palang laman ang prayer life mo. Kaya ka nag-short circuit ka, magdadasal ka lang ng para sa pagkain para hindi ka mabulunan, hindi mo pa magawa. Pwede kang magaling kumanta, pero hindi ka naman marunong sumamba. Magkaiba yon. Pwedeng magaling ka mag-preach, pero hindi ka marunong mag-obey. Hindi ka marunong sumunod. May mga small instructions to you that you are told, don't do this, don't do that, pero ayaw mong sumunod, pero ang galing mong magsalita. Hindi tinitingnan ng Diyos ang performance, tinitingnan ng Diyos ang puso. Matthew 25 verses 3 to 4 says, the foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Wala silang dalang langis. The wise, however, took oil in jars along with their lamps. May baon, may coalman, may baon silang nakalagay ng mga ekstrang langis. But this is what we need to see. Both of them, all of them, both groups have lamps. Parehong may lampara, parehong naghihintay, pareho silang nasa tamang lugar. Pareho rin silang bahagi ng bridal procession natin. Sa unang tingin, walang difference. Right? Parang walang pagkakaiba. Kaya parang para sa atin, kung nasa church tayo ngayon, hindi natin malalaman sino dito ang wise, sino ang foolish. Huwag kayong judgmental. Baka iba sa inyo, tingin ng tingin, hangal to eh. Hello? The wise, talino yarn, ay katabi ko, hindi ako masyadong sure. Kasi pareho namang nakaayos, hindi ba? Parehong nakangiti. Pareho namang ang lakas ng sabi ng praise the Lord. Parehong nagpo-post ng Bible verses, kasi ipopost siya pa, ito yung natutunan ko kaninang umaga sa church. Pareho kayong nagpo-post ng ganon. Pero ang tanong, may langis ba? May extra ba tayong langis? Because the lamp is what you see on the outside,
pero yung oil panloob. The lamp is what you see, the oil you don't see. Ang lamp ay ang image, but the oil is the intimacy. Hindi sapat ang image. Kailangan meron tayong growing intimacy with Jesus. Anong ibig sabihin ng langis? You see, the oil, when we talk about oil in the scripture, it talks about the Holy Spirit. It talks about His presence, His anointing, and His power. Hindi ito pwedeng peke. Hindi ito pwedeng hiramin. Hindi ito pwedeng bilhin sa huling minuto at sabihin, pwede, saan ba ako bibili niyan? Hindi ito gaya nung sinasabi nating pasensya na pwedeng bumili dun sa bakery. Kaya ano ang pagkakaiba? Ang wise virgins, habang naghihintay sila, while they were waiting, they prepared. Nagdala sila ng extra oil. Nag-isip sila ng possibility na baka matagalan. They have a foresight. Inisip nila, nako, baka naman mahaba yung biyahe ng bridegroom. It may take a while, we need extra oil. Hindi sila naging kampante, hindi sila naging pabaya. Alam nilang maaaring matagalan yung bridegroom, kaya naghanda sila. Samantalang yung foolish, yung mga mangmang, satisfied na sila dun sa initial preparation. Okay na to, nakagaon ako. Okay na to, may sapatos ako. Okay na to, may lampara ako. Meron namang oil. Puno naman yung oil. Naka-full tank naman ako. Hindi na ako magdadala ng extra. Parang marami sa atin sa mga mananampalataya ngayon, ang mentality natin, okay na yan, nabaptize na ako. Nag-a-attend ako sa church, I have been baptized, that's enough. Okay na to, naka-experience na ako ng EGR. Naka-encounter na ako, member na ako, and maybe some of us will say, okay na, leader na ako eh. Nalampasan ko na yung, ito semi-mangmang pa to, semi-matalino, semi-mangmang, hello, ako full blast na sa pagka-matalino. Or maybe some of us will say, pastor naman yung tatay ko, pastor ang nanay ko, Christian yung asawa ko. Kasi Christian yung pangalan niya. Pero ang tanong, lumalalim ba ang relasyon mo kay Jesus? Ang pinakamalaking kalaban natin bilang mananampalataya, hindi lang yung kasalanan. Ang isa sa pinakamalaki nating kalaban is what we call complacency. Wow, can you say that again? Complacency. Now you spell. Wag na natin spell. Ibig sabihin ng pagiging complacent, nasisiyahan ka na dyan sa level na yan. Yung pakiramdam na, sige, okay na ako. Stable naman na. Matagal na akong mananampalataya, kilala ko naman na si Lord, natanggap ko na ang Panginoon, hindi naman ako tulad ng iba. Hindi ako tulad nung kapitbahay namin, hindi ako tulad nung isang karo ko. Kasi ang kaaway, hindi siya natatakot sa title mo. Amen? Hindi siya natatakot kasi worship leader ka na. Hindi siya natatakot kasi leader ka o pastor ka. Hindi siya natatakot kasi elder ka. Natatakot ang kaaway kapag ikaw ay puno ng banal na spirito. Natatakot siya pag intimate ka kay Jesus. Kapag buhay ang prayer life mo, kapag ang salita ng Diyos, ang sandata mo, na sabi natin, araw-araw mo dapat suot. Mula sa helmet pababa, ang helmet sa ulo, hindi sa kamay. Amen? Nakasuot lang, nagdadrive ka, yung helmet mo nasa kamay mo. Doon siya natatakot. If you know how to draw your sword out from its sheath and then you are able to swing it and fight the enemy. Kasi pagka hindi ka handa, para kang naka-iPhone 17 Pro Max fully paid. Pero wala kang load. O kaya lobat ka. Mukha kang Kristiyano, mukha kang latest model ng Christian, pero spiritually, lobat ka. Kaya konting problema lang, galit ka na naman. Galit ka na naman. Sabog ka na naman. Konting offense, ayaw na sa church. Konting criticism, quit agad, resign, ayoko na, konting temptation, bumabagsak tayo agad. At you know, it happens hindi dahil mahina si Jesus,
kundi dahil hindi tayo nagcha-charge sa presensya ng Panginoon. Ang sundalong hindi naghahanda sa panahon ng kapayapaan ay matatalo sa panahon ng digmaan. Pang-post sa Facebook yan. Kaya uulitin ko, baka hindi nyo nasundan. Ang sundalong hindi naghahanda sa panahon ng kapayapaan ay matatalo sa panahon ng digmaan. Ganon tayo sa ating spiritual battle. Hindi ka naghihintay ng problema bago ka mag-pray. Dapat nagpe-pray ka even before it comes. Hindi ka naghihintay ng diagnosis sa'yo bago ka magbasa ng Bible. Hindi ka naghihintay ng broken family, nasisira yung relasyon. Hindi ka naghihintay ng ganong pagkakataon bago ka lumapit sa Diyos. Hindi ka naghihintay ng depression, na lungkot ka na bago ka mag-worship. Nagpa-practice ka habang tahimik pa ang labanan. Dahil kapag dumating ang gera, nagiging automatic ang response mo because you have trained yourself. Yung 10 dalaga, hindi nila alam kung kailan darating ang bridegroom. Kaya yung mga wise, yung mga matatalino, lagi silang ready. So there is a battle between appearance and preparation. Another battle in this parable is the battle against delay. That's our second point. The battle against delay. May isang detalye dito sa parable na napakadaling lampasan, pero napakahalaga. In verse 5, it says, the bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Lahat sila nakatulog. Lahat sila inantok. Hindi agad dumating yung bridegroom. Nagtagal. And minsan, ang pinakamatinding pagsubok sa pananampalataya, hindi lang yung problema, kundi yung paghihintay. The waiting period. Kasi marami sa atin, magaling tayong mag-umpisa. Magaling tayo sa simula. When we were starting, excited tayo sa encounter. We register in every Encounter God retreat. We register to every youth camp. We register to every training and equipping. If there is a forum, if there's a seminar, count me in. If there's an outreach, come on, bring me there. Excited tayo sa baptism. Excited tayo sa first ministry. Excited tayo sa mga conferences. Pero paglipas ng panahon, tingnan ninyong inyong mga sarili. You may be very on fire and excited on day 1, but as the waiting continues at hindi pa bumabalik ang Panginoon, unti-unting lumalamig ang marami sa atin. Unti-unting nawawala ang apoy. Unti-unti nagiging ordinaryo yung mga bagay na extraordinary. Nawawalan ng saysay. How we start is a good thing. But the better question is, paanong nananatiling nag-aalab hanggang sa pagbabalik ni Jesus? Paano natin pananatilihin yun? You know, I remember saying this during one of our youth camps. Dahil nung mga unang youth camp natin dito, and most of them here are already our leaders in the church. And I'm speaking to these young people. They were young people back then. Ang first EGR, ang first youth camp was held in Mount Kennedy, nung nandun pa yung office natin. Ginagawa pa lang yun nun doon, kaya yung semento doon talaga namang pulbos. Nagpupulbos, puting-puti. But when we had that encounter, oh my goodness, you would see these young people crawling on the floor. Makikita mo sila, yung mga graba, yung mga puti-puting alikabok, kumapit sa buong katawan, si Totong namuti. Andun ka na ba nun, Tong? Dahil talagang gapang at sumahalo yon sa luha, sa pawis, sa uhog. That was very precious. And I remember many youth camps after, that was the same challenge given to them. You remember the time that you encountered Jesus. You remember the fire. You remember that what's happening now because there is a waiting period. Hindi pa bumabalik ang Panginoon. Lumamig ba ang iba? If before you were so on fire on prayer, nasaan ngayon ang pananalangin?
bakit kaya tila nagtatagal yung pagbabalik ni Jesus? May nagsasabi, matagal nang sinasabi ng mga pastor na babalik na si Jesus. If you remember, nung maliit pa ako, naalala ko, may isang grupo noon, sinabi, binenta na nila lahat ng kanilang mga ari-arian. Dahil ang sabi, babalik na si Jesus ng ganitong araw. Kaya naubos lahat, pinamigay nila, pero hindi pa bumalik. Kasi maraming nagsasabi, babalik na si Jesus. We always say, we are in the last days. Tas ang sunod nyo, sabi mo, last days na. Tas ang sumunod na preaching, we are on the last of the last days. Ay, meron pa. We are on the last and the last of the last days. And the last, on the super last. Nasaan na? Alam niyo ba na yan din ang tanong nung mga panahon ng apostol? Kaya sagot ni Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. You see, hindi late si Jesus. Hindi siya nakakalimot. Hindi siya nadidelay. He is just merciful. Dahil bawat araw na hindi pa bumabalik si Jesus, may isa pang pagkakataon para may isa pang maligtas. Isa pang pagkakataon para may makabalik sa presensya na. Isa pang pagkakataon para tayo ay humingi ng tawad at mag-repent. Kaya habang iniisip ng iba that there was a delay, ang Diyos nagsasabi, this is my mercy. This is my mercy. Pero alam niyo po, may panganib. May panganib. Dahil pag matagal na tayong naghihintay, tayo bilang tao, nagiging kampante tayo. Parang nung panahon ng pandemic, nung unang nag-ECQ, lahat nagdi-disinfect. Right? Lahat na addict sa alcohol. Lahat naka-face shield, lahat naka-mask. Pag lumabas ka talagang kung todo, naka-gloves, etc. Pag uwi ng bahay, maghuhubad ng lahat ng damit, tapos palit ng damit, meron kang mga hindi tatanggaping bisita kung ano-ano pa. Pero habang tumatagal, unti-unti nag-relax na naman ang mga tao. Ganito rin tayo spiritually. Nung bago kang ligtas, araw-araw nagbabasa ka ng Bible, araw-araw nananalangin ka, araw-araw nagwo-worship ka. Pero habang tumatagal, busy ka na. Pagod ka na. Habang tumatagal, ang sinasabi mo, bukas na lang. Bukas ko na lang babasahin. At hindi mo namamalayan, hindi ka lang lumalayo sa church. Lumalayo ang puso mo sa Diyos. Lumalayo ka sa puso ng Diyos. What you started as something that is so on fire, your lamp is full of oil, you forgot that there will be a waiting period. And then the text says, sila lahat nakatulog. Silang lahat. May gustong ituro sa atin si Jesus dito dahil hindi lang ang foolish ang nakatulog. Lahat sila nakatulog, pati yung mga matatalino. Anong ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na nagkasala silang lahat. Ang punto dito, habang hinihintay natin si Jesus, patuloy pa rin normal ang buhay nating lahat. Nagtatrabaho tayo, nag-aaral, aantukin, matutulog, magnenegosyo, nagpapamilya, nagpapastor, nagmi-ministry, normal ang buhay. Pero kahit normal ang buhay, hindi dapat mawala ang pagiging handa. Hindi sinabi ni Jesus, huwag kang matulog. Hindi niya sinabi yon. Kaya di ba sinasabi natin, ang sinabi doon, do not let the sun go down na merong kang kagalit. Yun yung sabi. Kaya sabi ng iba, huwag kang matulog na magkaaway kayong mag-asawa. Kaya di ba naalala nyo dati sabi ko, kaya merong nagsabi, 3 araw na kaming gising. Kasi magkagalit pa rin kami hanggang ngayon. Dahil sabi, wag matutulog, na magkaaway. Ayun, ang awa ng Diyos, 3 araw, gising pa rin. Hindi niya sinabi yung wag kang matulog. Kasi it's part of yung body mo that needs sleep. Ano sinabi ni Jesus? He did not say, do not sleep. Ang sabi niya, keep watch. Can you say that again? Keep watch. Ang ibig sabihin nun, maging spiritually alert.
Isipin nyo yung sundalo. Kapag nasa war zone, hindi niya sinasabing, wala namang putukan ngayon, hubarin ko na lang yung armor ko. Hindi. Kasi alam niya, anytime darating ang atake. Ganito rin tayo dapat. Hindi natin alam kung kailan darating ang temptation. Hindi natin alam kung kailan darating ang pagsubok. Kung kailan tayo tatawagin ng Panginoon. O kung kailan babalik si Jesus. Kaya ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 16 verse 13, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, and be strong. Balikan natin yung verse 6 sa Matthew chapter 25. At midnight, the cry rang out, here's the bridegroom! Come out to meet him. Kailan? Midnight. Pinaka-unexpected na oras. Pinakatahimik, pinakamadilim, tapos biglang may sigaw. Alam niyo po mga kapatid, hindi natin alam kung kailan darating yung araw na yon. Pwedeng habang nasa trabaho kayo, darating yung araw na yon. Pwedeng natutulog kayo. Pwedeng nagbabiyahe kayo. Pwedeng habang nagpipreach ka as a pastor, it will come. Ang mahalagang tanong, handa ka ba? Handa ka ba? Yung sumagot yung wise. Yung foolish, sabi dito, yung foolish virgins nagsabi dun sa mga wise virgins, bigyan mo naman kami ng inyong langis. Can we borrow oil from you? Pero ang sagot ng matatalino, hindi maaari. At sinagot nila yan, hindi dahil madamot sila, kundi dahil may mga bagay na hindi napapasa. Not because they're greedy and they don't want to share. Pero hindi cannot pass and let you borrow their oil. Maraming mga bagay sa atin na hindi mo pwedeng ipasa kahit sa anak mo o sa asawa mo. Hindi mo mahihiram ang prayer life ng asawa mo. Tapos sasabihin mo, lagi naman pong nananalangin yung asawa ko, makikisabit ako. No. Mga bata, mga anak, hindi mo pwedeng hiramin ang pananampalataya ng nanay mo. Hindi mo pwedeng hiramin ang anointing ng pastor mo. Hindi mo pwedeng hiramin yung intimacy ng ibang tao. Lahat tayo ay personal na haharap sa Panginoon. Sabi sa Romans 14:12, each of us will give an account of ourselves to God. Lahat tayo magsusulit. Lahat tayo sasagot sa Panginoon kung anong ginawa natin sa relasyon sa Kanya. May mga estudyante dito, may mga kaklase kayo, buong semester hindi naman nag-aral. Stock knowledge lang daw. Hindi naman nagre-review. Pagdating ng exam, kakalabitin ka ang sasabihin sa'yo, pakopya naman. At pag sinabi mong hindi pwede, hindi ka madamot. I-encourage mo yung sarili mo doon. Hindi ka madamot, hindi masamang ugali mo. Hindi lang talaga pwedeng ipasa ang isang bagay na pinaghandaan mo. Hindi natin pwedeng sabihin sa Judgment Day, Lord, Christian yung asawa ko, pastor yung tatay ko, nasa worship team naman ako, Lord. Baka nandyan yung pangalan ko na miss out mo lang. Naka-attend na ako ng conference. You see, ang tanong, kilala mo ba talaga si Jesus? And the greater question is, kilala ka ba niya? Kasi sabi dun sa verse 10, the door was shut. Nasara na yung pinto. Nung dumating yung bridegroom, tapos wala yung 5 foolish, and the only people were there na may hawak na lampara, yung mga wise, kaya sila nakapasok. And then verse 10 says, the door was shut. Napakaikli po ng sentence na yan. Pero napakabigat. The door was shut. Dahil habang bukas ang pinto, listen to this, while the door is still open, there's grace. While the door is still open, there's mercy, there's forgiveness, there's salvation, there is an invitation. Pero darating ang araw, magsasara ang pinto. Darating ang araw, it will be shut. Katulad nung panahon ni Noah, habang ginagawa niya ang arko, may panahon para magsisi. Pero nang isara ng Diyos ang pinto, wala nang makapasok. Ganon din ang babala sa atin ng Panginoon. Ngayon ang panahon ng biyaya.
Ngayon ang panahon ng kaligtasan. Ngayon ang panahon ng pagsisisi. Ngayon ang panahon ng paghahanda. 2 Corinthians 6:2, now is the time of God's favor, now is the time of salvation. Huwag mong ipagpaliban ang iyong obedience. Huwag mong ipagpaliban. Pag sinabi ng Diyos, magpatawad ka na. Pero pag sinabi na ng Diyos, tumigil ka na. Gigigil ako sa'yo. Pag sinabi niyang tumigil ka na. Pag sinabi niya sa iyong maglingkod ka na. Pag sinabi niyang lumapit ka sa akin, lumapit ka na. Because delayed obedience is still obedience. At ang pinakamapanganib na salita sa ating spiritual life ay yung salitang mamaya na. Mamaya na ako magbabasa. Mamaya na lang ako magpe-pray. Mamaya na ako magsisisi. Mamaya ako na aasikasuhin ang buhay ko. Mamaya na ako maglilingkod, tsaka na lang. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi mo alam kung may mamaya pa. Hindi mo alam kung may bukas ka pa. You don't know. James 4:14 says, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Nagpaplano ka ng biyahe mo sa mga darating na buwan. Hindi mo nga alam kung tutulutan ng Panginoon. Hindi mo alam kung mamayang gabi bigla kang atakihin, wag naman sana. Ito'y bakal, di tayo makaano sa kahoy. Hindi mo alam kung may mamaya pa. Kaya nung isara ang pinto, may narinig na katok. Sabi nung mga kumakatok, Panginoon, pagbuksan mo kami. Open the door for us. Pero huli na. Huli na ang lahat. Kaya nagtapos si Jesus sa isang napakalakas na babala. There's a warning. In verse 13, He says, therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. At dito natin makikita yung huling mensahe ng Panginoon para sa atin, para sa Kanyang iglesia. Hindi sapat na magsimula ka ng maayos. Kailangan manatili kang handa hanggang wakas. Itong huling sinabi ni Jesus sa talinghaga. Hindi niya sinabi, kaya mag-aral kayo ng propesiya. But we desire that gift. Hindi niya sinabing, kaya hulaan ninyo yung petsa ng aking pagbabalik. Huwag na kayong tingin ng tingin sa horoscope. Lucky color of the day, lucky color, lucky number. Hindi niya sinabi, hanapin ninyo kung sino ang Antichrist. Ang sinabi niya napakasimple, therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. Ang ibig sabihin ng keep watch, stay awake, you stay alert, you stay battle ready. Bear with me, I will go a little over time. But I'd like to drive the last point. There is a battle between appearance and preparation. There's a battle against delay. But the third one is another term for battle. This is a battle that we don't really wrestle, but it's the battle alarm. The sound of the battle alarm. Ito ang battle alarm ng langit. Parang sirena siya ng bumbero. Parang pag narinig natin, may warning na nag-a-alarm because of tsunami. Doon sa mga Middle East countries, they say they hear alarms when there's a bomb. Pag may drone, pag babombahin sila, makakarinig sila ng alarm to stay alert, and then yung kanilang mga defenses will try to battle the drones and the missiles. Pag tumunog yung alarm, dapat nakikipaglaranda ka makipaglaban, you'll find a place for safety, and then you prepare and wage war. Hindi ibig sabihin na pag tumunog ang alarm, nakikipagdebate ka. At sasabihin mo, bakit mo sinound na? I'm not ready yet. Hindi mo pwedeng sabihin 5 minutes pa. When the alarm is set, tumayo ka, kumikilos ka, naghahanda ka. Kaya ito yung mensahe sa atin ni Jesus, you wake up. Gumising ka.
You stay focused and keep your eyes on Jesus. Maraming bagay nagnanakaw ng attention natin. We have been talking about this for the past weeks. Kung paano ang oras natin nauubos sa social media, nauubos sa politics. Comment ka ng comment kung saan-saan, nakikipagtalo ka dahil, bawa, maka-BBM ka, maka-Duterte ka, inaway mo na lahat. Maka-Kimbo ka, maka-Marcy ka, patol ka ng patol, nang gigigil ako sa'yo. Mag-usap nga tayo pagkatapos ng service. Nauubos yung oras mo sa entertainment, sa success, sa pleasure. Alam niyo po, hindi masama ang marami sa mga bagay na ito. Pero pag sila ang naging sentro ng buhay mo, unti-unting nawawala si Jesus sa gitna. Sabi sa Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus. Simulan mo ang araw mo sa salita ng Diyos. Simulan mo ang araw mo sa pananalangin, sa presensya ng Panginoon. Kung meron kang isang oras para sa Netflix, meron ka ring isang oras para magbasa ng salita ng Panginoon. Kung may oras ka para mag-scroll at magtingin-tingin, tuwan-tuwa ka, ganun ka ng scroll. Ganun. Ay, tuwan-tuwa ka. Kung may oras ka para dyan, may oras ka rin para lumuhod kay Lord. May oras ka din para dyan. Know what matters to God. Dahil abala tayo sa maraming bagay, pero hindi pala yun mahalaga sa Panginoon. Naalala niyo si Martha? Si Martha, busy siya. She was serving, preparing, and working. Pero sabi sa Luke 10:41-42, si Jesus addressing Martha, 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 you are worried and you are upset about many things, but only one is needed, ang sabi ng Diyos. Church, hindi kasalanan maging busy. I just want to set it straight. Hindi kasalanan maging busy. Pero delikado pag sobrang busy ka na. Dahil nawawalan ka ng panahon sa Diyos. Lahat pinagkabisihan mo. Kaya hindi ka makapagsimba kasi kahit birthday ng kapitbahay ninyong hindi ka naman niya talaga gustong imbitahin, yun ang magiging excuse mo para hindi umattend ng church. Wala ka ng panahon sa Diyos. Aatinan mo lahat ng klase ng reunion. May reunion kami sa row namin. Atinan ko yun. Reunion ng batch namin, ganyan, etc., etc. You see, hindi sukatan ng spiritual maturity ang pagiging busy. Ang sukatan ay obedience. Kaya tanungin mo yung sarili mo, ano ang pinaka-importante sa buhay ko ngayon? You ask yourself, yung career ba ang pinakamahalaga sa akin ngayon? Yung negosyo? Yung asawa ko? Pamilya ko? Pera? Pangarap? Kasi baka mahalaga sa atin, pinakamahalaga na pala sa atin yung pangarap. Abutin yung pangarap na wala si Jesus sa equation. Pinakamahalaga ba sa iyo ngayon si Jesus? Dahil sabi ni Jesus, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Seek first. Hindi second. Hindi kapag may time lang. Hindi kapag retired ka na, tsaka mo lang isisik si Lord. Seek Him first. You see, don't waste your opportunity to seek God. Habang may hininga ka, habang may pagkakataon ka, habang may bukas ka pa, habang may biyaya pa ang Diyos sa iyo, habang buhay ka, may invitation. Pero hindi habang buhay nakabukas ang pinto. Napakaganda nung sinabi ni Isaiah in chapter 55 verse 6. Seek the Lord while He may be found. Seek Him while He may be found. Call on Him while He is near. May urgency. Huwag mong ipagpaliban ng Diyos, kapatid. Maraming tao, inuuna ang lahat. Pag may natirang oras, yun ang ibibigay kay Lord. Yun lang ang ibibigay, yung tingi. Pero ang Diyos hindi siya extra lang. Si Jesus, hindi siya dapat reserve tire para sa atin. Hindi siya emergency exit. He is the King. He is the Lord. Kung may natutunan tayo sa mga
nakaraang taon, ito yun, life is fragile. Dumaan yung pandemic, dumaan ngayon, ang dami na namang mga pagkakasakit na kung ano-anong naimbentong mga sakit. Ang dami ng label, kasi noon, simple lang eh. Ngayon, ang dami ng iba-ibang pangalan. Noon, pag mahirap ka, galis. Pag mayaman ka, allergy. Pagka mayaman ka, asthma. Yan. Eczema. May asthma ka. Pagka mahirap ka, nako, may TB ka. May TB. But it tells us that life is short. Life is fragile. Isang tawag lang na laman mo meron ng naaksidente. Isang laboratory result that you hold na bago na yung buhay mo. Naririnig natin ngayon, lindol, bagyo, isang bagyo, isang virus, isang heart attack, nababago ang lahat. Hindi natin kontrolado ang bukas. Kaya wag mong sayangin yung ngayon. Akala natin pinakamalaking laban yung dyablo. Hindi. Ang pinakamalaking kalaban, yung puso natin at yung ating isipan. Kasi araw-araw may battle. Ang battle natin laban sa compromises, laban sa temptation, sa pride, sa unforgiveness, sa comfort, sa spiritual laziness. Kaya sinabi ni Pablo kay Timothy in 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Hindi po bakasyon o leisure, holiday ang pagiging mananampalataya. You are called to be a Christian and it doesn't mean you are called for a picnic. Hindi ito entertainment. Our Christian life is a battlefield at ang magtatagumpay ay ang mananatiling tapat hanggang huli. And I will bring this to a landing. Balikan natin yung unang tanong. Kung ngayong gabi, bumalik si Jesus, ngayong araw, wag na nating gabi pa, ngayon na, ngayong araw, bumalik si Jesus, may pagsisisi ka ba? May kasalanan bang kailangan mong bitawan? May relasyon ka bang kailangan mong ayusin? May tawag ba sa'yo na matagal mo nang tinatakbuhan? May assignment si Lord sa'yo but you have been running away for a long time. May ministry ba na nilalagay si Lord sa heart mo na matagal mo nang ipinagpapaliban? The opportunity was given to you many months ago, years ago maybe. You were asked, we are going to start this, we are going to push this. You have a voice, you can make a difference. Pero pinagpapaliban mo. Yan ang tanong sa'yo ngayon. May mga tao bang kailangan mong patawarin? May panalangin bang matagal mo nang hindi ipinapanalangin? Kasi napagod ka nang ipag-pray yung bagay na yon. Hindi ko alam kung kailan babalik si Jesus. Hindi ko rin alam kung kailan matatapos ang buhay natin sa lupa. Sabi nga nila, una-unahan lang. Pero wag kang mauna. Wag mo namang gustong unahin na yung buhay mo. But this is what I know. Bawat araw na lumilipas ay isang araw na mas papalapit tayo sa kanyang pagbabalik. Every day is a day that brings us closer to Jesus, to His return. At sa bawat araw, naririnig natin ang battle alarm ng langit. Keep watch. Stay ready. This is the battle alarm. You remain faithful. Do not quit. Do not compromise. Do not grow cold. Because the King is coming. Where are your lamps? And where is your extra oil? I'd like to invite everyone to stand. And this is a pressing message for all of us today. Gaano tayo talaga kahanda? We have been talking about being battle ready for the past weeks.
And we really have to take this call very seriously. Paano ka nagiging handa? And use this time to reflect. Use this time to assess yourself. Lord, kung babalik ka na nga kaya ngayon, may pagsisisihan ba ako na hindi ko nagawa? Pag may tinanong ka sa akin, baka hindi ko masagot. Baka pagkahaharap ako sa iyo, Lord, nahihiya ako, wala akong mukhang maiharap sa iyo. And I hope that will not be our standpoint. That will not be our position. Because when He comes, we want to be prepared. I'd like to ask everyone to bow their heads and close their eyes. And allow the Holy Spirit to ask you this question today. Handa ka ba talaga? Handa ka ba talaga? Hindi niya tinatanong kung member ka ba ng church, kung matagal ka na ba sa church, kung may ministry ka ba. Ang tanong niya, kung ngayong gabi nahaharap ka kay Jesus, makikilala ka ba niya? Does He know you? O baka ang sasabihin niya, hindi kita kilala, kaya hindi ka pwedeng pumasok. Yung pinakamasakit na salita dun sa parable, hindi yung naubusan kayo ng langis. Ang pinakamasakit dahil yung sinabi ng bridegroom, truly I tell you, I do not know you. Hindi sinabi ni Jesus, hindi ko alam ang pangalan mo. Hindi niya sinabi doon, I don't know your name. Ang sabi niya, I don't know you. Ibig niya sabihin, wala tayong tunay na relasyon. And it will be such a grief for us. When the time comes, and Jesus said, sorry, I don't know you. But there is still a good news. Dahil habang may buhay, may pag-asa. Habang bukas ang pinto, may pintuan ng biyaya, maaari kang lumapit sa Panginoon. Kung ikaw ay malayo sa Diyos, bumalik ka sa Diyos ngayon. Kung ikaw ay nanlalamig, mag-apoy ka uli. Kung napagod ka, hayaan mong palakasin ka ng Panginoon. Kung ikaw ay tapat na naglilingkod, huwag kang sumuko dahil darating ang hari. Keep watch, stay alert, be ready. And I'll give you maybe a minute or two to settle this matter before the Lord today. Manalangin ka, kausapin mo ang Panginoon. And while the door is still open, use that door. Receive His grace, receive His mercy. Lord Jesus, would like to thank you for your word. Thank you for reminding us, Lord, that you called us not to be comfortable, but to be ready. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga panahon na naging kampante kami, naging abala sa mga bagay na panandalian, at napabayaan namin yung relasyon namin sa iyo. Panginoong Jesus, ang nais namin ay matagpuan mo kaming nagniningas sa pananampalataya pag ikaw ay dumating. Hindi aandap-andap ang aming mga ilaw, kundi nagniningas. Punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu. At turuan mo kaming mamuhay ng may kabanalan, may katapatan, at may pag-ibig sa iyo. That we will pursue holiness, Lord Jesus. Gawin mo kaming mga sundalo na handa sa bawat laban, matatag sa gitna ng pagsubok. At Lord, pinakahigit sa lahat, gawin mo kaming mga sundalong tapat hanggang wakas. At pag dumating ang araw na marinig namin ang sigaw na narito,
The bridegroom has come. Lord, we pray na maririnig din namin ang iyong tinig na nagsasabi, "Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord." Lord, crush us. Basagin mo yung puso namin, Lord, na mapagpaimbabaw yung aming mga kaisipan, Panginoon, na akala namin okay na, complacent na kami, Lord, because we think may ministry naman kami, nagsuserve naman kami, we are attending church, we have a home church, we have our local church, wala kaming inaagrabyadong tao, but Lord, break that complacency and burn that growing desire, Lord, to pursue you every day, to grow, Lord, in faith, that our fire will keep burning. Help us, Lord Jesus. Alisin mo, Panginoon, yung mga ganyang kaisipan sa amin at patuloy mo kaming i-challenge, Lord God, to appeal to your grace and your mercy each day. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. All these we ask in the mighty and powerful name of your Son, Jesus. Amen and amen and amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Diyos Anak, at ang walang hanggang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaating lahat. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen at amen. Keep watch, stay alert, and be ready. Amen. God bless you.